Muling binigyan din ng palasyo ang mapayapang paraan ng pagresolba sa usapin ng West Philippine Sea. Kaugnay ito ng resulta ng SWS survey ukol sa umano'y pagkabahala ng ilang Pilipino sa umano'y armed conflict sa riyon. Narito ang report. Tiniyak ng Pilipinas na gagawin ng lahat para hindi tumaas pa ang tensyon sa pagitan ng China sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ito ni Deputy Presidential Spokesperson sa harap ng resulta ng SWS survey sa first quarter ng taon kung saan 84% ng mga Pilipino ang nababahala sa umano'y posibleng armed conflict sa lugar. It's natural for people to worry about armed conflict. It would be unnatural if you don't worry about armed conflict because it's a given that in conflict no one wins. Kaya yun din yung iniingatan ng pamahalaan. Ayaw nating magkaroon ng incidenting, magkakaroon ng tendency to escalate. Kasi pag nag-escalate yan, paano na yung magiging epekto niyan? Hindi lang dun sa mga sundalo nating humaharap sa panganib, ngunit dun sa mga ordinaryong taong tulad natin. Habang 49% ang suportadong ginawa ng Pilipinas sa Scarborough Shoal, naghahain ng petisyon sa International Tribunal kaugnay ng standoff sa pagitan ng China. Pero guhit ng palasyo, nangingibabaw pa rin ang mapayapang solusyon para sa interes ng mas nakararaming Pilipino. And it's not unknown to us that there are some who favor direct action. When I say direct action, I mean kapag nagkakaroon ng insidente ng harapan, gusto nila parang ituloy na or mas maging agresibo. Sa paniniwala naman ng ating Pangulo at ng ating administrasyon, it is in the best interest, it is in the nation's best interest if we continue to adopt a peaceful manner of addressing that we have. Lumikha na rin ng sentimiento maging sa mga Pilipino abroad ang patuloy na reclamation ng China sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas na nagiging sanhi na rin ang pagkasira ng kapaligiran o ng yamang dagat sa West Philippine Sea. Panawagan ng ilan, i-boycott na ang mga produkto ng China bilang protesta. Bagamat nauunawa ng palasyo ang malayang pagpapahayag, binigyan din ni Valte na ninindigan ng Pilipinas ang maresolbang usapin sa diplomatiko at mapayapang paraan. Welcome all visitors to the Philippines. At tandaan po natin, marami po sa atin ang ethnic Chinese. Kumbaga marami hong Pilipinong merong dugong Chino pero dito ho pinanganak. Siguro po lahat tayo malayang magpahayag o nung at gamitin yung ating mga boses para ilabas yung ating saloobin doon sa reclamation, doon sa pagkasira ng mga natural resources at marine resources doon. But for government, we have always been clear that we have adopted the 3 different tracks that we have been sticking to since the day that we had this problem. So sa atin po, yun lang. Ayaw po nating magkaroon ng tendency to provoke or to escalate because we feel that it would be counterproductive, at least on the side of government. Nauna na ipinahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Jinhua sa katatapos na Van Binor sa Iloilo na nananatiling magkaibigan ng Pilipinas sa China sa kabila ng West Philippine Sea. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.